Ang pamumuno ni Corazon C. Aquino, 1986 to 1992. Sa pag-upo ni Cory Aquino sa Panguluhan ay humarap siya sa isang bansang bagsakang ekonomiya. Tinatayang sa panahong ito ay lampas 70% ng populasyon ng bansa ang naghihirap. Kasama rin sa mga problemang kinaharap ni Aquino sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan ang 27 bilyong dolyar na pagkakautang ng Pilipinas, ang militar na lubog sa politika at ang wasak na mga institusyon ng demokrasya. Sinimulan ni Aquino ang kanyang pagkapangulo sa pamamagitan ng pagre-reorganisa ng mapang politikal ng bansa. Una, nagdeklara siya ng isang pamahalaang revolusyonaryong papalit sa nakaraang pamahalaan. Bunga nito, nagkaroon siya ng malawak na kapangyarihang magpatupad at gumawa ng batas. Bumuo si Aquino ng gabineteng tutulong sa kanya sa pagpapatakbo ng gobyerno. Ang pangalawang Pangulong Doy Laurel ang hinirang niya bilang kalihim ng ugnayang panlabas, habang si Enrile naman ay nahirang bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Si General Ramos na isa rin sa prominenteng personalidad ng revolusyon ay nahirang naman bilang Chief of Staff ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Idineklara ni Aquino na bakante ang lahat ng posisyon sa mga lokal na pamahalaan at pagkatapos ay naglagay siya rito ng kanyang sariling mga tauhan upang maging officers in charge sa mga pamahalang panlalawigan, panlungsod at tambayan. Nakipagmabutihan din siya sa iba't ibang sektor at grupong rebelde sa bansa tulad ng MILF, MNLF at NPA. Pinawalan din niya ang mga presong politikal o mga taong nakulong dahil lamang sa paniniwalang pampolitika. Ang ilan sa mga desisyon ni Aquino ay hindi minabuti ng ilan sa kanyang mga kapanalig. Noong Setyembre 1986 ay nagbitiw si Laurel sa kanyang tungkulin at humiwalay sa pamahalaan. Humiwalay rin sa gobyerno si Enrile. Kapwa sila nagpahayag ng mahina ang liderato ni Aquino bilang Pangulo. Gayunman, hindi matinag si Aquino at walang bahala na lamang ang mga paratang ng kanyang mga kalaban. Maganda ang salubong kay Aquino ng taong 1987 sapagkat ang konstitusyong inendorso niya ay niratipika ng taong bayan sa isang plebisito. Ito ang konstitusyong ginawa ng Komisyong Konstitusyonal na binuo niya. Ang ilan sa mga probisyon ng konstitusyong ito ay binuo upang hindi na maulit ang mga pangyayari noong batas militar. Halimbawa nito ay ang paglilimita sa panunungkulan ng Pangulo ng Bansa sa isang termino lamang na may 6 na taon at ang paglilimita sa pagdedeklara ng batas militar sa 60 araw lamang at may pagsang-ayon pa ng Kongreso. Malaking bahagi ng mga botante ang sumang-ayon sa konstitusyon at maging sa pananatili ni Aquino sa pwesto. Simula noon, umiral o naging epektibo na ang konstitusyon ng 1987 at itinakda nito ang pagbabalik ng mga institusyon ng demokrasya. Nagkaroon ng mga eleksyon pang-kongreso at panlokal na pamahalaan upang pumili ng mga bagong lider ang bansa. Marami sa mga kandidatong inendorso ni Aquino ang nanalo. Bumisita si Aquino sa ibang bansa para palakasin ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila at para humingi ng tulong pinansyal upang maibangong muli ang bansa. Sa pagbisita ni Aquino sa Estados Unidos noong 1987, nakakuha siya ng 500 milyar na tulong at ng pagbabago ng termino ng mga utang ng bansa. Itinuloy pa rin natin ang magandang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Pinilit ni Aquino na maibangon ang ekonomiya subalit wala pang gaanong nagtitiwala sa katatagan ng bansa. Ginawa niya rin ang makakaya sa pagkakaroon ng reformang agraryo sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP, noong 1988, subalit nabigo ito. Maganda sana ang layunin ng CARP, ngunit ang bersyong ito ay lumabas pabor na sa mga may-ari ng lupa at hindi sa mga magsasaka. Hindi ito katakataka sapagkat karamihan sa mga kinatawan sa Kongreso ay mayayamang may-ari ng lupa.
Noong Setyembre 28, 1989, namatay si dating Pangulong Marcos sa Honolulu, Hawaii. Namatay siyang kinakaharap ang maraming kaso sa hukuman hinggil sa paratang ng pagnanakaw sa kanyang administrasyon at paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar. Gayunman, hindi nga kailanman binitawan ang paniniwalang siya pa rin ang tunay na Pangulo ng bansa. Nagulantang naman ang maraming Pilipino noong Hulyo 1990 dahil sa isang malakas na lindol. Ang lindol ay malakas na 6.9 sa Richter scale at ang episentro nito ay nasa Baguio City. Maraming napinsalang istruktura at pasilidad sa Baguio City at sa maraming bahagi ng gitnang Luzon. Sinundan nito noong Hunyo 1991 sa pagputok ng Mount Pinatubo sa Zambales. Isang di-aktibong bulkang bigla na lamang sumabog. Ang kapal ng alikabok na ibinuga ng pagsabog nito sa himpapawid ay naitala sa Guinness Book World of Records. Pumuti sa alikabok ang maraming bayan sa Luzon at ang Zambales at Pampanga naman ay halos nabura sa mapa dahil sa kapal ng alikabok na bumagsak dito. At sa dami ng lahar, basa at mainit na putik ang narumagasa mula sa bundok patungo sa mga kapatagan. Ang mga natural na kalamidad ay pinalala pa ng pagsiklab ng digmaan sa Gulpo na naganap sa gitnang silangan noong Agosto 1990 sa pagitan ng Iraq at Estados Unidos at mga kaalyado nito. Biglang sinakop ng Iraq ang Kuwait ng panahong iyon kung kaya't nagalit ang pandaigdigang komunidad. Nagkaroon ng takot ang maraming Pilipino dahil inisip nilang ang digmaan ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Sa pagtatapos ng termino ni Aquino noong 1992, halos walang pagbabago sa kaunlaran ng bansa. Hindi pa rin makabangon ang mahihirap sa kanilang kalagayan. Tanging ang mga instruktura ng demokrasya at ang personal na kalayaan ng mga tao ang naipagkaloob sa kanila. Si Cory Aquino ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi niya inaasahan maging ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak na magkakaroon siya ng ganitong responsibilidad. Ngunit ipinakita ng kasaysayan sa maraming pagkakataon na ang mga leader ng mga bansa ay lumilitaw sa tamang pagkakataon. Si Cory ang leader na nagbigkis sa mga Pilipino sa oras na kailangan nilang magkaisa. Ang pagganap niya ng maganda sa kanyang papel bilang oposisyon at ng lumaon bilang Pangulo ay nagpakita na si Cory ay isang tunay na pinunong Pilipino. Yan ang pamumuno ni Corazon C. Aquino, 1986 to 1992.